Good morning po sa lahat, sa ating mga kapatid, no, sa ating mga kaibigan. Seventh-day Adventist man o hindi. So happy Sabbath po sa inyong lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa ating Voice of Remnant Ministry na kung saan tayo po ay nagpapatuloy sa ating mga programa at sa oras na ito mga kapatid tayo po ay magkakaroon ng lesson review. No, at ang lesson o ang paksa natin sa Sabbath na ito ay mahalaga po dahil ito po ay malalaman natin, no, kung saan nagsimula yung mga protestante. At simula pa nga nung nakaraan nating mga Sabbath School lesson, nalaman natin kung paano nagsimula at paano lumaganap itong mga Protestant church. Kasi alam naman natin, no, na sa panahon nila Martin Luther, wala pa po mga Protestant church. At ngayon malalaman natin, no, sa ating lesson discussion o lesson review kung ano yung pinagmulan nitong Protestant faith. So bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muna ay manalangin nang sa ganun tayo po ay magabayan ng Banal na Espiritu Santo at ating maintindihan ang ating lesson sa araw na ito. Let us pray. Our great God and loving Heavenly Father, we thank you, O Lord, for this beautiful day that you have given to us. And as we study our lesson, I would like to invite your holy presence to be with us, that somehow we could able to comprehend the things that we're going to open and study this morning. Thank you so much for hearing our prayers. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So yung ating lesson sa Sabbath na ito mga kapatid, ito po ay magtatalakay, no, sa mga kaganapan at pinagmulan ng ating banal na kasulatan or yung Holy Bible. Kasi dito natin malalaman kung paano binuksan yung puso at isipan nitong ating mga kapatid, yung ating mga pioneer, no, sa Protestantism, no, na sa pamamagitan ng banal na kasulatan nalaman nila kung ano yung katotohanan, no, sa likod ng paniniwalang protestante. So yung ating lesson, no, pamagat ito ay ang faith against all odds. No, faith against all odds, kasi alam naman natin kung ano yung mga paghihirap, no, na naranasan ng ating mga forefathers, ng ating mga pioneers sa paganong Roma. No, kaya nga nagkaroon tayo sa nakarang lesson natin, nagkaroon tayo ng tinatawag na Dark Ages dahil sinubukan nilang mawala, no, yung banal na kasulatan, kasi alam nila na dito nakapaloob yung katotohanan mga kapatid. So yung ating memory text sa araw na ito ay makikita natin sa Salmo Kapitulo 119, ang talata po ay 11. Sinasabi dito sa New King James Version, "Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you." So dito mga kapatid, makikita natin sa talatang ito na yung banal na kasulatan ay hindi lamang dapat nating basahin, kundi dapat nating ilagay sa ating puso't isipan, na kung saan atin po itong meron po tayong mahuhugot, no, just in case na magkaroon man tayo ng problema sa buhay at mga pagsubok, mga suliranin, meron po tayong mga talata na tutulong sa atin kung paano makayanan yung mga pagsubok na ito. So ito po yung ating dapat pagbigyan ng pansin, no, sa araw na ito. In the 16th century, the work began 200 years earlier by Wycliffe, the star of the Reformation. He began to shine brightly. The splendor of the Reform had arrived. So dito po tayo nagsisimula kay John Wycliffe, no, noong 16th century. This reform was based on 5 fundamental points. Una,
meron tayong tinatawag mga kapatid, no? Ito yung limang mga pundasyon, no, na kailangang malaman natin kung paano nagsimula itong tinatawag natin na Great Reformation o yung pagreforma, no? Una ay ang tinatawag natin sola scriptura or the scripture alone or yung banal na kasulatan. Pangalawa ay ang sola gratia, only grace, no? O yung gracia mula sa Panginoong Diyos. Sola fide, faith alone, yung ating paniniwala, no, sa ating Panginoong Diyos. Solos Christos o yung Christ alone, yung paniniwala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Soli Deo Gloria, no? To God alone the glory. So ito po yung dapat nating maintindihan at pag-aralan sa araw na ito mga kapatid. The foundation of faith, no? Kung saan ano yung pundasyon ng ating paniniwala. Okay, so una dito ay ang tinatawag natin na sola scriptura, soli Deo Gloria. Pangalawa ay ang the Bible available to everyone. Pangatlo, the Bible interpreter, no? Paano na interpret yung banal na kasulatan or paano isinalin, no, yung banal na kasulatan. Ang pangalawang paksa dito ay the foundation of salvation at yung mga subtopic niya ay sola gratia, sola fide, solus Christus. Pangalawa ay grow in grace. So atin pong iisa-isahin ngayon yung ating paksa mga kapatid, no? Dito po muna tayo sa the foundation of faith. Sinasabi dito na sola scriptura, soli Deo Gloria. Sa Jeremiah 15 verse 16, sinasabi dito, when your word came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, Lord God Almighty. So dito mga kapatid, hindi po ito literal na kinakain. No? Alam naman natin na kung paano kumain ng pagkain. Iba na inaabsorb at kinukuha yung mga nutrient, no? Yung mga kailangan sa ating katawan. Pero dito po, ito po ay tumutukoy sa ating spiritual na pagkain. Ibig sabihin na ating pinapasok sa ating puso't isipan ang mga itinuturo ng banal na kasulatan. So the reformers of the 16th century literally changed the world, but they made it clear that there was nothing special about them. So dito mga kapatid, hindi po ibig sabihin na kanilang binago yung ikot ng mundo ay meron ng ibang kapangyarihan sa kanila. Ito po sila ay isang normal pa rin mga kapatid na mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Subalit ang nagbago sa kanila ay yung kanilang paniniwala, no? Merong ibinigay sa kanila, no, yung Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbasa sa banal na kasulatan. Kasi po alam naman natin na kung tayo po ay magsasaliksik or maghahanap ng katotohanan, walang iba po tayong mapupuntahan kundi yung ating banal na kasulatan mga kapatid. So they were people transformed by God. For this reason, they declared to God alone the glory. No, sa Panginoong Diyos lamang po yung dapat purihin, no, ang dapat sambahin. So balit ngayon ang nangyayari, no, kasi sa kanilang panahon may paniniwala po na pagano yung kanilang dating inaaniban. No, yung pag sinabi natin pagano, ito po ay nagsisimba, no, sumasamba, lumuluhod sa mga imahen at mga ribulto. Kaya dito mga kapatid, sinasabi na kailangan yung pagpuri, yung pagsamba, pagluhod ay dapat ibigay lamang sa ating Panginoong Diyos at hindi po sa mga imahen, no, na kahit replika pa yan sila ng Diyos, no, hindi sila yung dapat nating tingnan, kundi yung ating Panginoong Diyos mismo mga kapatid. At kahit iba nga dyan, hindi replika ng Diyos, no, replika ng tao lang. So how was this transformation carried out in them? So paano nga ba itong misyon, no, na nakita ng ating mga pioneer, ng ating mga forefathers sa
Protestantism, paano nila ito isiniwalat, no, yung transformation na dala-dala nila. It was the reading of the Word of God. So walang iba mga kapatid, ang pagbasa sa banal na kasulatan, no, that performed the miracle. So hindi na po kailangan hindi na po kailangan magdala ng ibang mensahe sa ibang mga libro, kundi sa pamamagitan lamang po ng banal na kasulatan. Kasi nga yung Bible mga kapatid, isa yan siya sa mga foundation, no, ng kanilang paniniwala. At kahit tayo ngayon, wala tayong ibang binabasihan kundi yung salita mismo ng Diyos. At yung salita ng Diyos ay nandyan po sa banal na kasulatan at hindi po yung salita ng ating mga pinuno sa simbahan, pastor, pari, ministro man yan, hindi po yan sila. Kundi dyan po tayo bumabase ng ating paniniwala at pananampalataya sa banal na kasulatan. No, hindi po yung sinasabi. Kung sinasabi ng ating mga pastor, ating mga pari, mga ministro, ay galing mismo sa banal na kasulatan, yan po yung kapanay-paniwala mga kapatid. So it is the foundation of faith. By believing in these promises, we renew our faith and courage. No, dito po sa inuuna po dito yung foundation of faith, no. Ito po yung ating pundasyon ng ating paniniwala at pananampalataya. At dito po makikita natin ang kasunod ay sa pagsunod nito at paniniwalang ito mga kapatid ang nagbibigay sa atin ng pagbago sa ating paniniwala at courage, or nabibigyan po tayo ng lakas ng loob, no. It leaves are like the fruit of the tree. No, its leaves are like the fruit of the tree of life. No, yung kanyang mga dahon ay katulad ng mga prutas, no, ng buhay ng kahoy ng buhay. Radiate joy, hope, and light. So dito mga kapatid, makikita natin na sa pagbasa ng banal na kasulatan, nakikita natin na may kaligayahan, may pag-asa, at may liwanag tayong matatagpuan. So walang iba po tayong masusumpungan yan, kundi yung ating banal na kasulatan. So dito, sinasabi pa, it gives us direction, certainty, strength, and wisdom. No, kasi sa pagbasa ng banal na kasulatan, tingnan niyo po yung ating mga religious leaders, kung hindi po sila mag-quote or kukuha nito mula sa banal na kasulatan, hindi po siya kung minsan nagdududa po tayo, no, or medyo may kulang. Pero kung diyan na po huhugot yung ating mga leader, yung ating mga pangulo sa iglesia mula sa banal na kasulatan, nabibigyan po ito siya ng direksyon at kasiguraduhan. Kasi saan po tayo kumukuha? Doon na po mismo sa banal na kasulatan. So livens our being physically, mentally, emotionally, and spiritually. O yun, para tayong nabubuhayan, no? Dahil sa mga pagbabagong ito na binigay sa atin, no, mula sa banal na kasulatan mga kapatid. So mahalaga po yung pagbasa ng ating banal na kasulatan at paghugot, no, na yung pagkuha natin ng ating dapat malaman at maintindihan mula sa banal na kasulatan mga kapatid. In those dark times, the Bible saturated their lives to the point of giving their lives to remain faithful to its teachings. And today, does it also saturate your life? So, dito natin makikita mga kapatid na kung ano yung mga bagay na kanilang natutunan, no, at yung mga punto na dapat maintindihan ng mga mananampalataya, no, na tanging sa Bible lamang natin makukuha. Kaya kung may mga katuruan man po na taliwas sa Bible or sa paggamit ng Biblia, iba na pong katuruan yan. No, hindi na po yan siya katotohanan. Dahil ang sinasabi dito, ang walang ibang masusumpungan, no, na makatotohanan kundi yung banal na kasulatan lamang mga kapatid. So the Bible available to everyone. So lahat po tayo ngayon ay nagkakaroon na ng pagkakataon na magamit ang banal na kasulatan. No, di ba? So may mga tao naman kung minsan nagalit kung gagamit tayo ng banal na kasulatan, no? Kasi
Parang sino daw tayong magaling or hambog na magamit ng Bible. So wala po tayong ipagmamayabang kung wala tayong prueba, di ba? So saan tayo kukuha kundi sa ating banal na kasulatan na ibinigay sa atin ng Diyos na kung saan nandyan yung katotohanan. Sinasabi dito, but the word of God continued to spread and flourish. Acts chapter 12 verse 24. So hindi po mapipigilan yung paglaganap ng magandang balita. So kung hindi po tayo nakaabot itong magandang balita, at least ngayon nalalaman po natin na may magandang balita mga kapatid mula sa banal na kasulatan at sa ating paniniwala, no? Sinasabi dito na si Tyndale set out to correct the errors of Wycliffe's Bible. So may mga translation kasi na ginawa si Wycliffe, no, na kinorek nitong si Tyndale. So it is translated from Latin, making a direct translation from the original languages. He published the New Testament translated from Greek. So dito na ngayon mga kapatid na kanyang translate na kung saan sakto yung kanyang basihan ay doon mismo sa original na translation o original na salin. So Miles Coverdale continued and complemented Tyndale's work with the translation of the Old Testament from the Hebrews originals, no? So dito yung kay Tyndale, siya yung nagsalin mula sa original language sa New Testament, no, sa bagong tipan. At ito namang si Miles Coverdale, siya naman yung nag-translate sa lumang tipan, no, Old Testament. Thus, in 1535, the first printed Bible in English was published. So dito na po kasi nakumpleto na yung bago at lumang tipan na nakatranslate sa English. Nang sa ganun lahat po tayo ay makaintindi at maunawaan natin kung ano ang nilalaman ng banal na kasulatan. Nang sa gayon tayo po ay magabayan ng husto, no, sa pamamagitan ng pagbasa natin ng banal na kasulatan. So this version serves as the basis of the most widely used Bible translation among English speakers. Ito ang tinatawag natin na the King James Version, no? Published in 1611. The work of Tyndale, Coverdale, and the scholars who prepared the King James Version, KJV, has impacted millions of people, bringing them to the knowledge of God. So, hindi po yung pare yung nagdala dito mga kapatid. Wala po kasi silang ginamit na ibang salita, kundi mula sa banal na kasulatan. So, dito po na impact or dito po malaki po yung naitulong, no, nitong translation. Kaya po maraming mga buhay ang umiba, no, or nagbago dahil po sa kanilang nalaman or nabasa mula sa mga Biblia na isinalin sa King James Version na kanilang makilala yung ating Diyos. Kasi po kung hindi po tayo magbabase sa Biblia, hindi po tayo matuturuan ng tama. Kaya kung ano-ano na lang yung ating pinaniniwalaan na tradisyon dahil hindi po ito biblical, no, hindi po siya nagmula sa Bible. So curiously, a man who never openly embraced the Reformation was an indispensable help in this translation, Erasmus of Rotterdam, who published at that time the New Testament in Greek, which served as the basis of all translations of the Reformers. O diba? So dito, ito naman si Erasmus, no? Siya naman yung nag-publish sa New Testament, no, bagong tipan sa Greek na salita, mga kapatid. So while the English version of the Bible were being prepared and published, other reformers also translated the Bible into their native language. So hindi lang po sa English na translate or nasalin yung ating banal na kasulatan, kundi hindi po may ibang mga salin na ginamit itong mga grupo ng tao na kung saan isinalin nila sa kanilang mismong lingwahe or sa kanilang
salita, no? Si Martin Luther, siya po yung nagsalin sa German, no? From Greek to German, German. Si Pierre Robert, siya naman po yung nagsalin sa French. At meron tayong tinatawag na Brest Bible. Ito po naman ay Polish Bible. Casiodor de Reina, no, sa salitang Spanish naman, at Kralis Bible sa Czech Republic or Czech language. Sunod si Jonas Britkonas, Lithuanian Bible. George Dalmatin, Slovenian. Giovanni Giudati, Italian. Geo Ferreira de Almeida, Portuguese. So dito mga kapatid, may iba't ibang mga salin ng Bible. At ngayon, meron din po tayong sariling salin sa Tagalog. No, marami pong mga halimbawa po yung Magandang Balita Biblia, ayan po ay nagmula sa original language, na Greek at Hebrew, Aramaic, at sinalin po ito sa Tagalog. At kaya mayroon po tayong Magandang Balita Biblia at marami pang mga Bible na may iba't ibang salin. Para mga kapatid, para mas maintindihan natin kung ano yung nilalaman ng Bible. Kasi mahirap naman po kung hindi natin isalin at may mga kababayan tayo na hindi makaintindi, medyo mas mahirap pong ibigay yung magandang balita sa kanila, yung mensahe ng Diyos, kung sila mismo hindi nakaintindi at mabasa yung lingwahe o yung salin na iyan. So, mas mahalaga po na maintindihan nila nang sa ganun sila mismo yung makakita ng katotohanan. So, the interpreter of the Bible, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. 2 Peter 1 verse 20, New International Version. So, kailangan po natin ng interpreter nang sa ganun maintindihan po. Kasi gusto ng Panginoong Diyos na mas maliwanag po yung ating, maliwanagan po tayo sa ating pagbasa ng banal na kasulatan. So, when Martin Luther first read the Bible in Latin, his life was transformed. So, wala pong ibang nakapagbago sa buhay ni Martin Luther kundi yung pagbasa niya ng banal na kasulatan. No, so yung iba naman po iniiwasan yung pagbasa ng banal na kasulatan. Pero hindi po yan maganda, no? Kasi hindi po natin dapat itago yung katotohanan sa mga tao, mga kapatid. Kaya tayo po mismo, kailangan tayo ang magbasa. Kagaya ni Martin Luther, ang buhay niya ay nag-iba at na-transform dahil sa kanyang pagbasa, no, pagbabasa ng banal na kasulatan. Kasi kung hindi po natin gagamitin ang banal na kasulatan sa ating basihan, sa ating katuruan sa simbahan, tayo po ay maliligaw, no? Kasi kung natagpuan ni Martin Luther yung daan sa pamamagitan ng banal na kasulatan, o paano natin ngayon yan ituturo sa ating mga kaanib kung hindi po Bible yung ating gagamitin? So as he flipped through its pages, he was aware that a higher power was illuminating his mind. The gospel became alive and effective. The dark traditionally faded away and the grace of Christ arose. What power illuminated his mind? So dito mga kapatid, habang siya ay nagbabasa, habang kanyang binubuksan ang bawat pahina ng banal na kasulatan, nararamdaman niya po na merong kakaibang kapangyarihan na pumapasok sa kanya. At dyan po niya dyan na po natatabunan ang tinatawag natin na tradisyon, no, na kanyang kinalakhan at kanyang natutunan mula sa kanyang kinaaniban. No, kasi may mga tao po, may mga relihiyon na nagtuturo ng tradisyon imbes na ituro kung ano yung nasa banal na kasulatan. Pag sinabi po nating tradisyon, ito po ay yung kanilang dating kinalakhan or kanilang traditional. Halimbawa, yung pagsamba na pagsamba sa mga imahen at mga santo na wala po sa banal na kasulatan. So yan po ay tinatawag natin na tradisyon kasi hindi po siya biblical, mga kapatid. So the Holy Spirit, the only authorized interpreter of the Bible, was the one who revealed the truth contained in it.
And the Holy Spirit is given to us so what we can understand it too. So that we can understand it too. So ito mga kapatid, yung banal na Espiritu Santo, siya po ay ang otorisado na mag-interpret ng banal na kasulatan. Kaya po lahat ng nakalagay sa banal na kasulatan, ito po ay ginabayan ng banal na Espiritu Santo. Kaya mayroon pong mga katuruan na hindi po nakapasok sa banal na Espiritu Santo, hindi po na-canonize. At ito po ay ginagamit ng ibang mga iglesia, mga libro, na hindi po naabutan ng ating mga manunulat. Kasi yung last po, yung huling sumulat ay walang iba kundi si John the Revelator, yung sumulat ng Apokalipsis. Ngayon may mga ibang mga libro po na gusto silang insert. Halimbawa yung Book of Enoch, hindi po ito siya kasama. No? Hindi po nakasama kasi po hindi po ito alam ng mga manunulat ng Biblia. So ito po may ibang sumulat po ito at hindi po si Enoch mismo ang sumulat. Kaya hindi po siya naisama sa banal na kasulatan at kasama na po ng ibang mga libro dyan. So yung banal na Espiritu Santo, siya po yung gumabay at nagbigay ng liwanag nang sa ganun ang nilalaman ng banal na kasulatan, ito po ay maging masasabi natin na matatanggap, no? Ito po ay silyado ng banal na Espiritu Santo. So from the moment it was evident that there could be no harmony between the traditions, no, taught by the official church and the truths contained in the Bible, the only rule of faith and conduct is contained in the Bible and revealed to us by the Holy Spirit. So may mga tradisyon po na hindi po siya harmonize. Pag sinabi nating harmonize, hindi po siya tugma or hindi po siya sumasabay sa banal na kasulatan. O hindi po siya sang-ayon sa banal na kasulatan. Ito po ay hindi po sinasang-ayunan ng banal na Espiritu Santo. No, kasi yung Bible lamang, no, yung binigyan ng basbas ng banal na Espiritu Santo at hindi po yung mga tradisyon. Kaya po ng mga imahen, yung mga ginagawa natin na hindi po siya akma, no, sa nakasulat sa banal na kasulatan. So hindi po siya guided ng banal na Espiritu Santo. So the preaching of the word will be no avail without the continual presence and aid of the Holy Spirit. This is the only effectual teacher of the divine truth. Only when the truth is accompanied by the heart of the Spirit will it weaken the conscience or transform the life. One might be able to present the letter of the Word of God. He might be familiar with all the commands and promises. But unless the Holy Spirit sets home the truth, no souls will fall on the rock and be broken. Kasi alam naman po natin na pag yung banal na Espiritu Santo po yung magbigay ng transformation, yan po ay solid at hindi na po yan siya mababago. At kapag tayo po ay naliwanagan ng banal na Espiritu Santo, tayo po ay makakita ng katotohanan. So balit kung hindi po tayo ginabayan o hindi po tayo nagabayan, no, ng banal na Espiritu Santo at patuloy po tayo sa ating ginagawang paniniwala sa tradisyon, ayan po ay wala nang magagawa yung Espiritu Santo diyan, mga kapatid. Ito po ay sinasabi ni Ellen G. White sa kanyang libro na Desire of Ages sa pahina 671. So, the foundation of salvation. Sola gratia, sola fide, solus Christus. For it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourselves. It is a gift of God. Ephesians 2 verse 8. Ito po yung tatlong fundamental, no, or tinatawag natin na tatlong mahalagang pundasyon, no. Una dito ay we are saved by grace alone, no, mula sa grasya ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa ay yung ating paniniwala, at yung pangatlo ay ang Christ alone, or yung ating paniniwala lamang sa Panginoong Hesukristo at hindi po sa mga imahen at mga santo, mga kapatid. So walang ibang pong requirement dito at wala po tayong talatang mababasa
na yung gift na binigay ng ating Panginoon Diyos ay masusumpungan natin sa kay San Pedro, no? San Pedro Calungsod o kay Maria, or sa kanino-kaninong santo or kaninong mga sinasamba, no? Kundi sa Panginoong Hesukristo lamang. So because of our sin, we are condemned to eternal death. Romans 6 verse 23 yan, no? For the wages of sin is death. However, God has proven a way to pay our debt and give us eternal life. Sa pamamagitan pa rin po yan ng ating Panginoong Kristo sa Romans 6 verse 23. Kamatayan ang bayad ng kasalanan at ang buhay na walang hanggan, yan po ay makukuha lamang natin sa ating Panginoong Kristo. So, and why do we need God to pay our debt? Bakit kailangan ang Diyos ang magbayad ng ating mga kasalanan? Because we cannot pay it in any way. Psalm 49 verse 8 and Ephesians 2 verse 9. So hindi po natin nga siya mababayaran kahit pa yung ating buhay, kulang pa ito mga kapatid. Kulang po yung ating buhay sa naibayad sa ating mga kasalanan. So tanging ang Diyos, tanging si Panginoong Hesukristo lamang ang pwedeng makabigay sa atin ng buhay na walang hanggan at makabayad sa ating mga kasalanan. So kahit saan sa Biblia, wala po tayong mapapansin or makikita dyan na yung pagdasal natin sa mga santo at mga imahen ay makatutulong sa ating kaligtasan. Kundi yung ating pananampalataya lamang sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. When Martin Luther discovered that Christ was his only source of salvation, he began to preach the truth. Thousands who had been chained by deception of enemy were freed and transformed. Although salvation is free, its cost was infinite and sufficient to all. John 3 verse 16, Romans 8 verse 32. So dito mga kapatid, makikita natin na si Martin Luther, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, nabigyan tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So dito mga kapatid, grow in grace, but grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. 2 Peter chapter 3 verse 8. During the Middle Ages, people thought about earning their salvation. So dito mga kapatid, yung mga tao na para daw sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, marami po silang mga ginawang mga sakripisyo, no? May mga pilgrimage, may mga offering, yung iba naman kanilang sinasaktan yung kanilang mga sarili. So hindi po yan siya yung bayad sa kasalanan kasi tinubos na po tayo. Kaya hanggang ngayon, yung mga panata, nakikita pa rin natin ito mga kapatid, no? Tuwing Semana Santa, may mga tao na nagpapasakit ng kanilang mga sarili, pinapako yung sarili sa krus. So wala po tayong mababasa niyan sa banal na kasulatan nyo. Kasi yung nakalagay dyan, yung ating kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at hindi po yung pagpapasakit natin sa ating sarili. So did a freedom lead them to despise the law or to obey it? John Wesley, one of the founders of Methodist movement, was moved by reading of Luther's introduction to Romans. So dito mga kapatid, makikita natin na yung ating buhay, no? Yung ating kaligtasan ay walang iba kundi yung pagkilala lamang natin, no, sa ating Panginoong Hesukristo, at yan po yung katuruan ng Panginoong Diyos, no, sa pamagitan ni John Wesley at Martin Luther, no, sa paggamit nila or pag-translate ng banal na kasulatan. So the grand principle maintained by these reformers, the same that had been held by the Waldenses, by Wycliffe and John Huss, by Luther, Zwingli, and those who united with them, was the infallible authority of the Holy Scriptures as a rule of faith and practice. They denied the right of popes, councils, fathers, and kings to control the
conscience in the matters of religion. The Bible was the only authority, and by its teaching, they tested all the doctrines and all claims. Faith in God and His Word sustained these holy men as they yielded up their lives at the stake. Be of good comfort, exclaimed Latimer, his followers. So dito mga kapatid, makikita natin na walang ibang magkabibigay sa atin ng kaligtasan kundi yung ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, tayo po ay magagabayan ng banal na Espiritu Santo. So nawa po tayo ay nagkaroon ng kaalaman sa ating natutunan sa araw na ito, sa ating paksa, sa ating lesson review. So once again, happy Sabbath mga kapatid, and may God bless us everyone.